Hi guys, no? So kailangan i-unbox na natin to para ma-display na natin ang ating mga nabili sa Shopee. Okay, let's start. So guys, mga paninda to, pero meron isang naligaw. 'Di ba? Yung kay Ma'am XL. Oo. Pero yung tela nun maganda. Ito rin naman maganda kasi tinan mo. Ay, dress pa pala. Ay, yung taharay, ganun. Yun pala ang kanya. Ay, maintindihan. Ayan na natin. Pwede na yung pang ano. Medyo maiksi lang. Okay, naligaw lang yan. Okay, next. Buksan mo na iba. Parang ano. Number 2. Ano? Ay, may ano pala ito. Buka ka na ng isang gunting. So, ano kaya ito? Aray. Tinesting ko lang naman guys, umorder online. Actually guys, ay pwede ko na ma-orderin to kay Ate Lourdes. So ito ay mga flex stick ball pen, flex to. Tapos ito guys ay yung parang portable paano ba to? Yung towel, yung binabasa tapos magiging towel. So tinesting ko lang naman bumili kasi gusto ko siyang makita kung gaano siya ka-use. Kasi pag magganyan na lang kami ng mga tao sa bahay nang hindi namin magano ng labahin. So 4. So ito pa na blue color. Okay? So tabi na ito. Tapos meron din tayong in-order na Enice, no? Na ball pen. So 0.5 kasi may naghahanap sa Teswood. Tig isang box. Meron din tayong tadan kiwi. No, mabili yan. Kiwi, and then meron tayong dalawang maliit na scotch tape. Tapos bumili din tayo ng ganito. Ano tawag dito? Cutter. Dalawa ang binili natin. Isang medyo malaki at isang medyo maliit. And eto guys, ano tawag dito? Mighty Band. Ayan. At saan pala to? Mga clay. Akala ko ang laki sa ganito lang pala guys ang clay. Ganyan mo. Dalawang clay lang to. Ilang clay? Ito lang. Sa iba't ibang store na kasi to guys. Dalawang clay. Tapos asan yung isa lang? Tapos eto, 10 piraso yata to na correction tape. Ayan. Mga mura lang kasi to guys. No? Okay, ako baka mahulog. Bumili din tayo ng watercolor. Meron tayong klase ng watercolor. Meron tayong ganito. At meron tayong ganito. Ito pambenta natin 25. Ito pambenta natin ng ito pambenta natin ng 25. Ito pambenta natin ng 30. Or ito yung pang 20 at ito yung pang 25. I'm not so sure. Check natin yung ating check natin ang ating ano tawag yun? Resibo sa online. So yan pa. Tapos ito pa. And then hindi pa ito umabot kay Princess kanina. Ayan yung mga clay natin. And merong assorted na clay. Tanggalin mo nga guys at ilan ba? 1, 2. Ayan, mga clay. Okay. Next. Bumili tayo ng show me board na meron ng kasamang eraser at set na siya. Tapos meron din yung wala, yung plain lang. Merong plain lang. Meron tayong black and white board. Merong puro white lang, magkabila. Ayan, bumili pa tayo. Okay? And then, bumili tayo ng 3 box ng ganito na marker, pangmumurahin. And also, bumili tayo, bumili pa rin pala tayo ng inay sa ibang store. Dalawang box. At saka, sharpener, isang box. And then, may papri. Ulit, may papri na naman. 2025 calendar. Kasi meron tayong nakuha, di ba? Same style siguro yon. Meron ako nakuha dati. Meron din. Aray. Talaga. And then, eto. Protractor ang hindi ko nabili. Eto, ilan? Marami ko. 12 pieces yan. 12 pieces na ruler. Ayan. So, may mga pinamili pa ako na mga transparent siya. Pero may color yung yung pagka-envelope. No? So may mga in-order tayong ganun. So hindi pa lang nga dumadating. No? So sana hindi ko nakaligtaan na umorder ng protractor. So yan ang ating
Siguro today ang aking ang aking mga Shopee, ang laki din. 2 plus ang dumating, parang ganun. So hindi pa nga namin natatapos yung aming pinipresyohan na dumating na mga items. May dumating na. Aroy, 1.7 mahigit. 1.744 ba? So ito, patong mo rito dyan. Patong mo dito. Ayan, malaki yan. At kabigatan. Wait lang, bebe. Dali. Eto, tingnan natin. Ito. Excited eh. Ang sakit sa presyo. Ayan. Ito na agad, tira. Mahina. Ay, pumuntik ko na. Ay. Ito. Ay, bak. Ito. Ito mga yung sinasabi ko yata kanina. Ito dito pa, sa kabila. Mamadali kasi kami pa. Ayun. Teka, tingnan natin. Ayan. Ayun na yung ay, nasama pala to. Ayan, mga notebook at saka mga notebook at saka ito guys, so yung sinasabi ko, yung transparent pero may kulay. Ayan. So ito yung ating mga popsicle sticks. May dalawang klase tayo. Yung tas color. Tapos ito nga yung kanina. Sa ilalim, in between pala ay yung mga pangkuspos ng banil. Ayan. Wala na in between. Wala na. Ayun lang guys. So naghabol lang ako ng mga kailangan. Big notebook, kailangan din bumili tayo. So yan. So ano lang to, mga in-adds on ko lang. Kahit hindi ito yung mga main na gusto kong bilhin. In-adds on ko lang yan sa cart. So ito talaga yung gusto kong bilhin. Hi guys, Mami Park is here, and in today's video ay pakikitaan ko kayo ng actual na demonstration, no, ng presentation para ipakita sa inyo ang perfect example ng high revenue, low profit margin. But again, paalala, low profit margin, it doesn't mean na lugi ka or wala kang kinita. Mababa lang siya pero may kinabig ka pa din, no? At paalalang muli, no, sa ating mga manonood na mga nagnanais na may mga tanong na mga ganyang kwentahan ng figures, hindi po ako talaga batikan when it comes to math. Mahirap mag-predict ng inventory nyo, lalo't hindi naman ako ang nasa inyong at wala kayong record na ibibigay. In today's video, I could give you an idea, example, how you can easily pinasimplify na makwenta nyo ang inyong sales report every month. So, ang pinaka-hinihiling lang dito ay in-observer kayo or matyaga kayo or kaya naman ay masipag kayo na magtala ng lahat ng nangyayaring apektado ang kaperahan sa tindahan. No? So, unang-una na dyan, ang expenses dapat matini. Kailangan, kahit losses yan, mga damage, expired, ma-record. Kung nagbibigay kayo ng mga discounts, kailangan nare-record yan. No? Pag nagwi-withdraw kayo sa sarili nyong pera sa negosyo, kailangan naka-record yan. Hindi po iyan part ng expenses. No? Dahil iyan po ay ang withdrawal nyo ay mina-minus po iyan pagkatapos nyo pong makwenta ang gross income nyo. Okay? So, pwede sa net income na, tapos ililess nyo pa yung, kasi kung may mawawalang figures, pwede nyong hanapin yan doon sa na-withdraw nyo. No? So, usually ganun po yan para magbalanse. Okay, so simulan na natin, no? At nang sa ganon, hindi na kayo laging madadoubt or magtatanong kung paano nyo iaayos ang inyong recording. So, isa rin ito sa paraan na makonvince kayo na hindi magandang gamitin ang idea na kung mag-iisip kayong, ngayon ay 20% ang kukunin ko, no? Hindi naman pala 20% ang dapat yung kunin, no? Or halimbawa, nag-alat ka ng ganitong percent para hindi naman pala ganun. Okay? So, makinig mabuti. Ayan guys, welcome to Mami Park's whiteboard. Ayan. So, gusto kong malaman nyo na ito ang isa sa napakagandang example na high revenue, low profit margin. So, ibig sabihin, ang taas ng sales mo, pero mababa lang ang profit margin mo. When you say profit margin, labas na ang expenses. And it expresses in percentage. Okay? So, ito po ang figures na binigay sa akin ng ating concerned subscribers. Hindi ko na po siya papangalanan. Ngayon, ay dinagdagan lamang po natin. Mas in-emphasize natin para mas maintindihan. So, ang binigay po niya sa ating figures ay ang kanyang gross sales, product expenses,
and store expenses. Tayo po ang gumawa ng gross income, net income, profit margin, at ang kanyang tanong na ano po ba ang kanyang magiging base inventory mula sa ibinigay niyang mga figures. Okay? So this sales report is for the month of July. And beforehand pa na mag-start ang July 1, ang kanyang beginning ng July, meron ng hawak na 140,000 na cash. Okay? So, kung titingnan niyo po natin sa kanyang gross sales, nagkaroon siya ng gross sales for the month of July na 1,705,899. Ang kanya pong mga purchases, no, product expenses po niya, ina-account, yung tiniterm yung account is 1,600,412. Nagkaroon po siya ng gross income na 105,487. When you say gross income, ito po ay hindi pa labas ang kanyang expenses. Gross pa lang. So, ito po ang kanyang store expenses. Tindera, food, personal. So, kinu-question ko po ito, guys. Kasi yung personal, guys, hindi po yan dapat sinasama sa store expenses. Kasi it is withdrawal. No? Yan po ay withdrawal pagdating po sa accounting. At kahit po sa mga simpleng pagtatala. Okay? So, kaya po yan ay hanggat maaari hindi po dyan sinasama. But, given the situation ng personal, hayaan na natin. But dapat ang nahandito yung mga utilities, transportation, losses, no? Sa losses, meron tayong tinatawag na yung expired, yung damage, yung mga promos and discounts natin, dapat po nandyan yan. Okay? Yung mga maintenance natin, no? Nandyan po yan. So, sa madalit sabi, nagkaroon po tayo ng net income. Kung mapapansin nyo po, yung dated niya is every week, every 7 days sila magkwenta. So, sa first week ng July, nagkaroon po ng negative 6,410. Ito po ay kinu-question ko. Bakit? Kasi po ang naging gross income lang niya ay 1,942. Tapos, ang kanyang expenses ay 8,352. At ang sabi ko sa kanya, there is no way na mag-execute ito, mangyayari ito, kung walang cash on hand na hawak. And it happens na pinalo up niya ako sa messenger na ang sabi nga niya, bago nagsimula ang July 1, may hawak na siyang 140,000 na cash. No, actually asawa niya yan. Siya kasi nasa abroad. No, yung nagtanong sa atin, yung asawa niya, yung misis niya ang nandito sa Pinas, nag-handle ng business. So hindi sila umuupa. May sarili silang building na makapagtinda. Sana all, no? Okay. So ibig sabihin, mako-cover up ang gastos kasi may cash na 140,000. Anyways, move on tayo. So eto, dito nga po nag-negative pa siya, no? So na-execute yan kapag may hawak na cash. Kasi dito ang laki ng mga naging cash niya diyan, no? So, sa suma total, nagkaroon po siya ng 61,345 na net income. Ngayon, magkano po ang naging profit margin nila, sir? So, ito po ang formula. Profit margin is equals to net income divided by gross sales times 100. So, sa profit margin niya po, ang expresses ay 6.18%. Nakalimutan po nilagyan ng percent lang. So, thank you sa ating tindera to prepare this presentation kasi mas magandang sulat ni Ate Jai, no? So, sa expenses naman po, ginamit ko na din po ang profit margin formula para malaman natin kung nasa ilang percentage ang shared expenses, no? So, 2.6. At nagtotal po ng 8.78. So, Mami Park, anong ibig sabihin yan? Ito po ang gumana na tubuan sa kanyang tindahan. Etong 8.78, hindi palabas ang expenses. 6.18, labas na ang expenses. Okay? So, kung maalala nyo po sa last vlog ng Mami Park, ang pinakamababang profit margin ay nagre-range to 5%. At ang pinakamataas naman ay nasa around 10, 12, 15, 17, 16. Around. So, pero never mangyayari o magkakaroon ng profit margin na 20%. Sobrang imposible. Unless, ano ang sabi ng Mami Park sa last vlog? Unless wala kang expenses. And, pili ang mga ganong klase ng negosyo or source of income na wala kang expenses. So, sa larangan ng retail industry, manufacturing, sa industry ng ating negosyo, napakataas na po ang 15. So, kaya po ako talaga, pagka 9, 10, 12, 11, ang aking profit margin, masayang-masaya na ako noon kasi mataas yun. Dahil ang pinakamababa, 5%. So, si sir, yung kanilang negosyo na grocery, ito ang perfect example ng high revenue, mataas ang gross sales, mataas ang sales, high revenue, low profit margin. No?
Ngayon, pagdating sa expenses, pumasok siya doon sa dapat ang expenses lang natin ay 3% for pinakamataas na ang 6%. So, pasok siya. So, ito mas medyo makatotohanan to na presentation compare doon sa last vlog na pinanood natin. No, yung binlog ko. So, ito ang perfect example nun. Ngayon, Mami Park, ano po ba ang konsepto ng kanyang negosyo? Siya po ay wholesale and retail. So, na sinabi ko din sa last vlog ko na usually nagre-range ang wholesaler sa markup ay around 6% to 10% lamang. Kasi hindi po pwede silang basta lumagpas sa ganon dahil hindi na wholesaler ang kanilang presyuhan, ang datingan. Although in my part, may wholesale man ako dito, set price ko yon. But kung sa larangan po na magkakaroon ng competition, no, sa wholesale price, kaya mapapansin po natin, di ba? Mas o-order ako kay Mary Mart, mas mura. Mahal din kay Mary Mart, sabi ika mura, pero medyo mahal din, mas mura kay Soy Sing. Mataas na si Pure Gold, masarap man lang mamili kasi pag may 10%, everyone. Mas mura sa ganito, mas mura kay ganito. Mas maganda kung direct sa ahente. Diba? Gaganyan tayo, guys. No? So, kaya, mahalaga na tayo ay naiintindihan natin ang ating konsepto sa negosyo at para kung ano ang ating magiging trademark sa ating mga parokyano. So, kung nagkaroon siya ng gross sales na ganito kalaki, no, para sa sasabihin natin groceryhan, ano na yan? Ibig sabihin, ang kanyang mga parokyano ay marami, no? Okay. So, ang tanong din ng ating concerned citizen is magkano daw ba ang kanyang base inventory ayon sa mga binigay niya na figures. Ito kasi binigay niyang figures yan. So, nagkaroon po ako ng probability na 600 to 700k naglalaro sa ganyan. So, naibasi po natin yan, no, doon sa huling itinext niya na nasa around 400,000 ang kanyang ending inventory for the month of July, and ang kanya namang hawak na cash ay nasa 240,000. So, nag-probable na lang tayo. When you say probable, close to exact. So, kung pagpalagay natin dito tayo mag-focus. So, Mami Park, nakapagpa-rolling po ba siya ng maganda? Kahit pa sabihin pong 6.18 lang ang kanyang profit margin, nagkaroon naman siya ng net income na 61,345, malinis. No? Thinking na meron pa siyang nakarecord dito na may personal pa siya included dito. Okay? Maliit man ang kanyang profit margin, mababa man ang kanyang profit margin, pasok naman siya doon sa magandang kita. Bakit? Kasi, kung ang kanyang probability na beginning inventory ay 600,000 at i-versus mo yan sa gross sales, ibig sabihin, naparolling niya to ng halos 2 beses. Kasi kung 2 beses, dapat 18 to, no? 1,800,000. 17 lang, 1,700,000. So, ibig sabihin, naparolling niya to ng halos 2 beses. Okay? So, nagigets po ba? No? From the beginning inventory, naparolling niya ng halos 2 beses. So, si Mami Park, ako usually napaparolling ko siya ng kulang-kulang 3 beses sa isang buwan. From the beginning inventory ko. Okay? So, when it comes to po dito sa product expenses, so, isa din po sa kung bakit ang factors na nakaka-affect sa ating magiging net income, ay meron po tayong mga produktong high value, pero ang kanyang inakyat na sales ay hindi ganun kalaki. Compare doon sa mga items na maliliit ang value, maliliit ang purchases, pero napakabilis namang rumolling at napakabilis namang mag-akyat ng sales. So, example ko na dyan, halimbawa, napakabili talaga sa inyo ng ice cream. Ang ice cream ay nagte-20% ang kanyang tubuan, no? Ano na yon, malinis na yon, 20%. So, pagka 3 beses kang nakabili ng halagang 15,000, ilang piraso yan, ilang box yan. So, maganda ang iakyat na sales niyan. So, ibig sabihin, hindi porket high value, mataas din ang iakyat na sales. Usually, kung alin pa yung mga high value products, siya pang hindi ganun kataas ang iakyat na sales. Kaya laging uugaliin kapag mag-i-stock kayo ng high value products, siguraduhin yung hindi natutulog sa kangkungan. Siguraduhin yung fast moving siya. So kaya lagi kong ina-advise, kung mapapansin nyo guys, 'di ba? Sa mga non-food products, ayan nasa taas. Halimbawa, sa mga non-food products tulad ng mga lotion, sabon, mga pampakulorete, hindi yan araw-araw may bibili, hindi yan maya-maya may bibili. So,
pag tayo nagpapalaki na, nagdadagdag na tayo ng mga items, so kung mapapansin nyo, yung mga ina-unboxing ko sa inyo minsan ng mga relos, mga kulerete, mga hikaw, so yan ay hindi araw-araw may bibili, no? Minsan naman sa isang araw, may bibili 3, 4, 1, no? May araw na may 0. So, ginagawa lamang natin yan na maglagay tayo ng mga non-essential products and non-food products kung ang itindahan natin ay handa na matulog ang ating puhunan. Kaya hindi na-advise na laging magkaroon ng mataas na stocks ang mga beginner sa negosyo sa larangan ng sari-sari store. Kasi nga matutulog ang pera. Okay? So kung mapapansin nyo din, sa totoo lang, honestly speaking, hindi kami nagkakalayo ni sir ng gross income at saka sa net income, mas mataas ako sa kanya. Ang reason why, it is because nagre-range to 10, 11, 12, 13 ang aking profit margin. No? Naglalaro sa ganon. I-versus mo sa siya ay 6.18. So, ito yung perfect na sinasabing, perfect example na sinasabing high revenue, low profit margin. But it doesn't mean lugi. Kasi mataas pa naman ang net income mo versus nga sa expenses mo Oh. Hindi naman sila pantay, mas mataas pa rin ang net income mo. At ang 61,000, sa isang taon ay kulang-kulang 1 milyon. Nasa 750,000 yata yan, kulang-kulang. So, 61,000 monthly na malinaw na net income. Kahit di ka na mag-abroad, 'di ba? Kahit di ka na mag-abroad, handyan na O pagka OFW ka na DH, triple ang halaga. Kapag ka naman medyo dito ka lang along Asia nag-abroad at DH ka, doble. So, syempre, hindi naman yan makakamit kung hindi pinaghandaan na mag-invest. So, sila, may building sila na doon sila nagtitinda, hindi nila kailangang mag-upa, no? Hindi katulad ni Mami Park, pati tirahan ko, sarili kong tirahan, inuupahan ko pa. So, sila nalilibre na lesson sa ganong mga bagay. So, kumbaga ba ang ibig sabihin ng Mami Park, kayong mga OFW, mag-invest kayo. Siguraduhin yung pag umuwi kayo, kahit papaano, may laban kayo na hindi nyo na kailangan bumalik pa sa abroad. Kung mag-stay for good kayo, yun ang plano nyo. Ayan ang perfect sample. May sariling pwesto, yan ang net income. No? So, ngayon, kung halimbawa sa personal na buhay nila, sir, ay nagkakaroon sila ng expenses na 50,000 monthly, no? Yung kanila, kung halimbawa bread and butter nila to. So, kung bread and butter nila, 50,000 ang kailangan nila sa personal nilang buhay, meron pa silang over na 11,000 monthly. So, dyan papasok yung last vlog natin na pwedeng bumili ng wants, paminsan-minsan. Kasi, or kaya yung sobra, net savings, di ba? So, di ba yung tanong sa atin last time din ng ating subscriber na paano daw magpa-rolling sa negosyo at kailan daw para daw mabili yung needs and wants, no? So kaya kailangan alamin nyo ang monthly expenses ng personal nyo kung gagawin yung bread and butter ang negosyo. Para nang sa ganon, maintindihan nyo din kung ano lang ang pwede nyong kabigin sa negosyo natin. So, yan. Napalabas, 61,345. Kung may expenses sila na 50,000 sa personal nilang buhay, di may 11,000 pang sobra. Either savings mapunta or leisure, wants, luho. Okay lang yun. Nagpagod ka. You deserve it. As long as hindi yung mataas pa ang expenses kesa sa net income. So, panatilihin. Okay? So, yan din ang magpapatunay na hindi advisable ang mag-isip kayo basta-basta ng percentage na iaalat nyo para kabigin nyo. Kahit sabihin pa na ibabawas nyo ang expenses sa naisip yung kunin, hindi pa rin po siya talaga tama. Isipin nyo, kung halimbawa itong si sir, basta automatic, mami, kukuha ako ng 20% sa aking sales. Isipin nyo, yung palang, tapos ima-minus ko na lang yung expenses. 20% yung kinuha nyo. Ang participation lang pala ng 2.6 ay expenses. At ang kailangan nyo lang palang kabigin ay 6.18%. So, 8.78 lang pala ang dapat nyong kabigin. Pero 20% ang kinabig nyo. Diyan po, madalas naliligaw ang mga kasari. Kung mapapansin nyo po sa iba, na dumadating po kayo sa punto na bakit po kayo nagpapaluwal. Or bakit kayo nahihirapan. Kasi mali ang kabig nyo. So, kung si sir ay basta mami 20% kukunin ko sa store, doon ko na rin ibabawas yung expenses, dapat nga 8.78 lang kunin niya. Di ba? Or kaya yung 6.18 labas na yung expenses si store na magbabayad.
So, hindi po tama talaga na dati ginagawa ko ganun, guys. Pero, mula nung na tinanong ako ng daddy when it comes to my finances, sabi niya, wag mong gamitin yan, hindi ganyan. Dapat ganito. Ito ang kahalagahan na matutunan ng profit margin. So, in-explain lang sa akin ni daddy ko ano yung profit margin, pero ako din ang nag-aral kung paano ko gawin yung profit margin. Binigyan lang niya ako ng idea dun sa word na profit margin. So, kaya naman, sinishare ko yan sa inyo nang sa ganun ay kayo din ay maintindihan nyo na hindi pala sa lahat ng panahon dapat tumitira tayo ng 20%, 15% kasi hindi naman pala iyon ang na-produce ng ating tindahan, ng ating negosyo na kinita. Okay? So, kaya kahit ako aminado ako in the first time ko na nagbabloging, yan ang shinare ko sa inyo. So ngayon, kinokorek ko matagal ng panahon mula nung nandito na ako sa tindahan na sana magamit nyo din yung ganitong style nang sa ganun ay mas maintindihan nyo at mas mabilis kayong makapagpalaki kasi alam nyong hindi pala dapat lahat ay kinakabig nang naaayon sa desired nyo lang. Dapat naaayon din sa kung ano ang ipinapakitang gilas ng negosyo. So kung magde-desired kayo, magpalaki kayo ng sales. Ganun lang yung kasimple. At huwag yung desired nyo monthly, automatic, yun ang kukunin nyo. Dahil kung hindi yun ang naging performance ng ating negosyo. Okay? So that is a big lesson to us. No?